What good does it bring suspending cashless toll payments? It only hinders growth. Ano pong sagot niyo dito? Alam niyo po, like I said, no, yung modernization, yung innovation, wala tayong problema dyan. Pero kailangan, hindi to at the expense na mapeperwisyo ang motorista. Ang problema po natin dun sa cashless, sa pagmamadali ng cashless, nangyari na po yan eh. Kung naalala po natin, a few years ago, sinubukan po yung gawin sa NLEX tsaka sa SLEX. Ano po ang nangyari? Ang may alam po nito alam po nito ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD nung siya ay mayor ng Valenzuela. Ang nangyari po dito, nagkaroon po ng Carmageddon sa NLEX. Nagkabulbul po dahil po yung mga ibang tao hindi nila alam na wala na palang cashless. Ang dami nila nagkabulbul ang mga lane sa Balintawak at sa mga exit sa NLEX. Ano ang naging resulta? Napuwersa po ang NLEX na itaas lahat ng barrier para lang makadaan. Hindi po na-implement ng mabuti. So, ang tanong ko po sa TRB nung binrip nila ako, yung bang sistema naayos na simula nung nagkabulbol, nung sinubukang i-implemento hanggang ngayon? Hindi po ako mabigyan ng siguradong sagot ng TRB. So, ang sabi ko, why will we risk it? Bakit nating i-risk na mapirwisyo ulit ang mga motorista kung hindi naman tayo sigurado na yung mga problema dati naayos na ngayon? Una yon. Ikalawa, ang problema ko personally, no, sa cashless system, kung ikaw ay isang motorista na ano ka lang, yung tama lang yung budget mo at nagtatrabaho ka, sakto lang ang budget mo, paano kung halimbawa nakalimutan mong mag-load o kinapos ka ng konti for that month at hindi mo matap up yung load mo sa RFID at yung balance mo zero o negative, anong mangyayari sa'yo? At dumadaan ka sa NLEX, anong mangyayari sa'yo? Paano ka dadaan? Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na mag-NLEX? Papadaanin ka na lang sa MacArthur Highway na sobrang traffic? Ganun ba ang gusto natin mangyari? Tingin ko hindi naman tama yon. So, to me, kailangan yung innovation, modernization, okay lang. Pero, maganda yan. Pero dapat, not at the expense na mapeperwisyo ang ating mga motorista. Yun lang po. Kanina nga po, sabi sa akin ng staff nyo rito, kayo nang gagaling pa ng Pampanga. So sabi ko, araw-araw bang dumadaan sa NLEX si Secretary? Kasi kung araw-araw... 2 times a day po. Matanong lang kita, binabasahan ka ba lagi ng RFID? 2 times a day. May mga pagkakataong bang hindi ka binabasa? I mean, to be just frank and honest about it. Absolutely, meron. Tama. Merong panahon na hindi na Hindi ka binabasahan, di ba? hindi babasahan. Oh. Alam niyo po, ito po, no, baka yung mga kababayan natin. Kasi yung sinasabi ko taga TRB nung aming na-interview sec, ikaw ba dumadaan ka dyan? Kasi dapat alam mo din na minsan hindi ka binabasahan eh. Opo. Ako po araw-araw, 2 times a day, dumadaan po ng NLEX. Oh. No? Halos dulot-dulo. Alam niyo po, minsan nga po, kasi pag hindi nabasa yung RFID mo sa kotse, di ba kailangan i-ano mo yung card, di ba? Ang problema, maliit akong tao. Minsan ako nagda-drive. Hindi ko maabot eh. Hindi ko maabot. Hindi. Alam mo ang ginawa ko? Bumili ako ng selfie stick. Dinikit ko yung card ko dun sa selfie stick. Para maabot mo. Ginagano ko, tapos ginagabas ko yung selfie stick para madikit ko dun sa Nag-effort ka Mabuti kasi kung babasahin doon. Minsan hindi binabasa. Madagas naman po binabasa. Pero Madalas. matagal. Okay. Matagal. Ayun. Pero yun nga po ang sinasabi ko. No? Kaya nagpapasalamat din po ako, by the way, sa ating dalawang toll operator, ang MPTC at ang San Miguel. Kasi nagpagabas po sila kahapon ng mga statements of support dun sa ating naging desisyon. Okay. At willingness to work with us. Kasi ito po ang marami pong problema tayong hinaharap eh. Pero ang solusyon ng taga dito is kung mag-usap tayo, magtulungan tayo. Okay. Pero Sec, yung po kasing ideal nga sana dito, yung interoperability. Yan. Opo, na hindi mo na kinakailangan ng dalawang RFID. Na-brief ba kayo ng TRB dito? Kailan po ito magiging posible na para po sa convenience din ng ating mga motorista? Na-brief po ako ng TRB, pero kagaya po nung sinabi ko sa inyo, yung briefing ko po kasi ng mga kasamahan ko sa gobyerno, gusto ko laging bine-verify dun sa ating mga private partners. So, kung mamarapatin nyo po, kakausapin ko lang po muna ang MPTC at ang SMC at tatanungin ko po, dahil ito pong MOA na ito, nung 2018 pa po ito pinirmahan. So, 2018, so basically 7 years na po ang nakaraan. Hindi pa rin po na-implement ito.
So, kailangan po, ma-implement na po ito ASAP, immediately. Okay, so timetable po dito. Kasi you only have 3 years na lang itong Ay, Marcos nako, siguro naman po administration. itong interoperability. Hindi naman po tayo aabot ng 2026 dapat dito. Kailangan ma-implement na ito. Okay, sige. So, Chuck, kung habang nag-iipon dyan ng mga reaksyon, ito lang po, bago natin tunghayan, kasi meron po mga katanungan ng mga taga-Sugbo, no? Yung Cebu Bus Rapid Transit Project. Meron din po tayong Davao Public Transport Modernization Project. Itong mga to, Sec, ano hong balita nyo rito? Kasama po sa priorities natin ang Cebu BRT at ang Davao Bus System. Mhm. Kagaya po ng sinabi ko, no, pasintabi na lang po, Sir Ted, i-contextualize ko lang itong mga Okay. proyektong to. No. Ang ultimate solution po sa problema ng traffic, sa problema ng kalbaryo ng mga pasahero natin araw-araw, ay high capacity mass transportation. Ang ibig pong sabihin nun is, hindi na sila kailangan magkotse, na ang kaya lang ng kotse ay 4 hanggang 6. At sila, imbes na magkokotse, sasakay na lang sila ng BRT, ng tren, ng MRT, at ng bus. No? Yan po ang, ano po yan, hindi po tayo nag-imbento niyan. Yan po ang karanasan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. So, yun po ang ultimate solution natin. And sa ating major cities, outside of Metro Manila, tulad ng Metro Cebu at Metro Davao, kailangan gawin na po natin ngayon yan. Habang maaga pa, actually late na nga. Pero bago pa mangyari yung nakikita nating nangyayari sa Metro Manila, kailangan gawin na natin yan. So, ang World Bank po ay nagpondo ng bus rapid transit para sa Cebu. No, critical po yan. Sisimulan po yan along Osmeña Boulevard, no, Yes, yung sir. kanilang Yes, sir. parang EDSA sa Cebu, sa Cebu City. So, kailangan po madaliin natin yan. Pero again, delayed din po yan. Yung Davao naman po, ito po yung talagang world-class bus system. Meaning, ito po yung, kunyari, pupunta po kayo ng Hong Kong, ng Singapore, ng London, ng iba't ibang mga mayayamang syudad. Meron pong bus na may oras nang dadating, may oras na aalis. So, yung pong travel time, predictable. No? But again, high capacity din yon at episyente ang pagpapatakbo. So, yan po, tingin ko mauumpisa na po natin dapat ng immediately yung bus, yung ating bus system sa Davao. Opo, masisimulan po ninyo yan kung may pondo kayo. Pero, again, nasilip nyo na ho ba ang inyong pondo? Meron pong, in fairness naman po, Opo, in fairness opo, naman opo. po, meron pong konting pondo. Meaning, para magsimula, meron po tayong konting pondo. Opo. Pero yung higit na malaking pondo ay nasa unprogrammed fund. And umaasa po ako sa suporta ng ating Secretary of Finance, Secretary Okay. Recto at Secretary of Opo. Budget na si Secretary Mina, Mhm. na at the right time, pwede tayong makahingi dun sa unprogrammed fund na napopondohan nila Okay. Opo. para po hindi maantala itong implementation.